Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagiging tagapagligtas. Ito ang puso at pinag-uugatan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ay kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, nasasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi, diwa niya ang saki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay nakasalig at matatagpuan kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Sapagkat totoo ang ating sinasampalatayanan, hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa pagpapahayag na ating pananampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga niya ng Diyos sa kanyang gawain ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago pa sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya
at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala.
at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan. At ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. So, muli, yung konteksto natin nasa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa ating pong mga pagbasa ngayon, ang paanyaya ay balikan natin ang ating mga karanasan. Pero sa pagbabalik tanaw na ito, hindi para sariwain ang sugat, ang kalungkutan, kundi para tingnan natin kung ano ang mga aral na dapat nating matutunan. Pakitanong nga yung katabi, anong nangyari sa iyo? Di ba? Isang tanong yan at kadalasan, di ba? Para masimulan natin ang usapan sa pagpamagitan ng tanong, anong nangyari sa iyo? Na kadalasan din, ayaw mo nang magkwento, ayaw mo nang magsabi. Kaya, kinikim-kim lang natin yung mga karanasan noon na marami nga karanasan pa ng mga bata tayo Naiintindihan niyo po ba? Pero ayaw niyo lang talagang pag-usapan. Kahit nga sa asawa ninyo, ayaw niyo nang pag-uusapan Pero dito po, sa mga pagbasa natin, sa unang pagbasa, binabalik tanawan ni Pedro, maging sa ikalawang pagbasa, yung pagbabalik tanaw, anong nangyari? Anong ginawa nila kay Jesus? Yung mga pangyayaring ito. So, ngayon, sa Ebanghelyo, itong 2 alagad na patungo sa Emmaus, umalis ng Jerusalem. Ano nangyari sa Jerusalem? Ito yung pinag-uusapan nila, pero hindi nila maunawaan. Hindi pa rin nila maintindihan yung mga nangyaring katatapos lang. Kasi nandito bahagi ng kanilang mga sinabi, sabi dito, siya pa naman ang inaasahan naming magliligtas o magpapalaya sa Israel. So, ibig sabihin, sa Jerusalem, naranasan nila ang labis na kalungkutan kasi namatayan sila ng kanilang inaasahan. Walang iba kundi si Kristo. Yung kanilang Panginoon, yung kanilang guro, yung tumanggap sa kanila, yung nakipagkaibigan sa kanila, namatay. Bagamat may mga nagsabi na nabuhay na siya, pero hindi nila ito maunawaan, hindi nila matanggap. So dahil hindi sila makamove on, hindi nila matanggap ito, alis na lang tayo sa Jerusalem, magpakalayo-layo na lang tayo. Iniwan nila ang ibang mga kasamahan, pero yung dito nga po, sinamahan sila ni Jesus. Pakisabi nga ulit sa katabi, sinasamahan ka ni Jesus. Si Jesus sa hirap at ginhawa, sinasamahan tayo. Pwede mong tanungin, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin? Kung nandyan siya, di ba, ganun, kapag labis yung kabiguan natin, lalo na kapag namamatayan tayo ng mga inaasahan natin, kung nandyan ang Diyos, bakit niya hinayaang mangyari ito? Nandyan naman pala siya So, balikan natin ulit. Nag-uusap ang dalawa
At yung tanong, anong pinag-uusapan ninyo? Anong nangyari? Anong mga bagay yung mga nangyari? At ikinuwento nila. At least, na parang, di ba, ang healing process kasi nagsisimula din sa pag-o-open up mo, sa pagkikwento mo. Maraming sugat na minsan pag binabalikan mo, ano lang parang hinuhukay mo lang kasi hindi pa talaga naghihilom. Yung mga sugat dulot ng magulang, sugat dulot ng mga karanasan nung noon-noon pa, kahit baka nga iba sa inyo, sugat ng panahon ng Hapon pa. Sino bang nabuhay ng panahon ng Hapon? Wala na, kasi nga ayaw mong alalahanin. Mahirap yung panahon ng Hapon. Mahirap din yung panahon ng COVID, kung paano kang nagmakaawa, kung paano kang namalimos. Mahirap din yung panahon na paano ka nakasurvive nung nag-aaral ka pa. Na madalas, o marami dyan, either nahihiya kang ikwento, o kaya naman sadyang napakasakit sa iyo ng mga bagay na ito. Pero hanggat hindi mo yan nabe-verbalize, hanggat hindi mo yan na isi-share, andyan lang yan sa loob. Ang kadalasan nangyayari, madalas tayong matrigger, mag-init ang ulo natin ang hindi natin namamalayan. Natitrigger ka ng katabi mo, natitrigger ka ng kasama mo. Kaya minsan, di ba, yung sa mga mag-asawa dito, di ba, minsan hindi nyo maintindihan, bakit biglang nagganon? Kasi meron nag-spark, may nag-trigger. Sige nga, gaano kayo ka-open sa isa't isa ng mga nangyari? Kahit yung sa mga ex nyo, di ba? Kung gaano ka nasaktan, o alam niyo yung kahit yung ikaw yung kontrabida. Minsan kasi ang kwento natin, lagi tayong bida Sa kwento mo, lagi kang bida. Pero hindi mo nakita yung naging kontrabida ka sa buhay ng iba. Pero kailangan mo lang balikan. Para balikan, bakit? Para makuha natin yung aral na kailangan natin matutunan na dapat mong gamitin sa kasalukuyan. Yung sabi ni Kristo, ano nangyari? At yung tinuturo sa atin din ni Kristo sa karanasang ito, huwag kang lumayo ng lumayo. Saan mo dapat makita? Maraming kasagutan nasa salita ng Diyos. Kaya nga pinaliwanag ni Kristo, di ba? Hindi niyo ba alam, lahat ay kailangan mangyari. Ayon din sa nasusulat, ayon din sa kasulatan. So yung bang Biblia, minamaliit natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, pero malaking tulong kung magbabasa ka ng Biblia, mauunawaan mo ang mga karanasan mo sa buhay. At pangatlong karanasan ng mga alagad, paano nila nakilala si Kristo? Sa misa, sa Eucharistia. Sabi dito, ng paghati-hatiin ni Kristo ang tinapay, doon nabuksan ang kanilang diwa, ang kanilang isipan. Kaya, sana po, halimbawa lang kayo po ng mga naririto na kung mayroon kayong mga kakilala, ipaalala nyo sa kanila ang kahalagahan ng pagdalo sa misa, ang kahalagahan na ikaw ay magtutungo sa simbahan. Hindi sa kung saan-saan, kundi si Kristo pa rin ang gagabay sa atin tungo sa daan ng paghilom, tungo sa daan ng pag-unawa sa mga karanasan natin na hindi natin maunawaan. So, ano nangyari sa iyo? Pakitanong nga ulit yung katabi, ano nangyari sa iyo? Sana po makahanap kayo ng mga tamang taong makakausap, tamang taong mababahaginan mo ng iyong mga karanasan. Tandaan mo rin,
lalo tigit kung magkikwento ka kay Kristo at kung sakalin tayo ang gamitin ni Kristo, no judgment kung sakaling mayroong gustong magbahagi. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang huwag silang mapagod sa paglilingkod sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan mo ang mga naharap sa mga krisis sa buhay at sa mga nabibigatan dulot ng pag-aalinlangan at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng sapat na lakas ng katawan at isipan ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila upang ang mahusay nilang maakay sa tamang landas ang mga taong tinutulungan nila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming mga kapatid. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, ipag-adya nawa sa sangkatauhan, sa kaharasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian na makaranas ng kapayapaan at mabuhay na may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at personal nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y niling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag, nananatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at pagpunit sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.